Kung naghahanap ka ng negosyong pwedeng simulan kahit hindi kalakihan ang puhunan, isa sa mga pwedeng pag-aralan ay ang ukay-ukay business. Bakit? Dahil hindi mo kailangang gumawa ng produkto mula sa simula. Ang kailangan mo ay makahanap ng magandang damit sa tamang presyo. Ayusin at linisin ang mga ito at ibenta sa presyong may sapat na tubo. Pero tandaan, hindi ibig sabihin na kapag ukay-ukay ay automatic na malaki ang kita. May mga damit na mabilis mabenta, may mga damit na matagal maubos, at mayroon ding mga pirasong hindi na pwede ibenta. Kaya napakahalaga ng tamang pagpili ng paninda, tamang presyo, magandang presentation, at mahusay na marketing. Sa video na ito ay pag-uusapan natin ng diretso at kumpleto kung paano magsimula ng ukay-ukay business mula sa puhunan, paghahanap ng supplier, pagbili ng damit, pagpipresyo, pagbebenta, hanggang sa mga paraan para mapalaki ang kita. Magkano nga ba ang puhunan nito? Hindi kailangan agad ng malaking kapital para makapagsimula. Kung maliit ang budget, maaari kang magsimula sa humigit kumulang 3,000 pesos hanggang 10,000 pesos. Depende sa dami at klase ng damit na bibilhin mo. Halimbawa, kung mayroon kang 5,000 pesos na puhunan, maaari mong hatiin ito sa pambili ng stocks, panlinis, packagings, hanger, o display materials, at maliit na budget para sa online selling. Huwag ubusin ang buong puhunan sa stocks. Maglaan ng emergency fund para kung may kailangan kang dagdagan tulad ng pamasahe, delivery, packaging, o bagong stocks kapag mabilis maubos ang paninda. At alamin muna kung anong ukay ang ibebenta mo. Hindi kailangan lahat ng klase ng damit ay ibenta mo. Pumili ng market. Halimbawa, maaari kang mag-focus sa pambabaing damit, panlalaking damit, pambatang damit, jeans, jacket, sportswear, dresses, branded clothings, bags, sapatos. Mas maganda kung alam mo kung sino ang target customer mo. Kung karamihan sa lugar ninyo ay teenagers, maaaring mas mabenta ang trendy shirt, pants, jackets, at branded looking clothes. Kung mga nanay naman ang target market, maaaring mas mabenta ang pambahay, dresses, blouse, at pambatang damit. At maghanap ng tamang supplier. Napakahalaga ng supplier dahil dito magsisimula ang kalidad ng iyong negosyo. Maaari kang maghanap ng supplier sa mga ukay, wholesale stores, wholesalers, distributor, online sellers, o mga supplier na nagbebenta ng bundles o bale. Bago bumili ng maramihan, alamin muna ang quality ng stocks. Kung possible, bumili muna ng maliit na quantity para matest mo kung maganda ba ang laman at kung mabilis itong ibenta. Huwag basta-basta bumili dahil lamang mura. Ang mahalaga ay maganda ang ratio ng mga damit na maibebenta mo kumpara sa mga damit na hindi mo magagamit. Piliin ng maayos ang mga damit. Ito ang isa sa pinakamahalagang bahagi ng ukay-ukay business. Kapag dumating ang stocks, isa-isahin mo. Tingnan ang mantsa, punit, butas, sirang zipper, nawawalang butones, kupas na kulay, amoy, stretch ng tela, kondisyon ng print, overall appearance. Paghiwalayin ang excellent condition, good condition, at damaged item. Ang magandang damit ay maaaring ilagay sa premium section. Ang ordinaryo naman pero maayos na damit ay pwedeng ilagay sa regular section. Ang may kaunting problema naman ay maaari mong ayusin. Kung sulit ang repair, linisin at ayusin ang paninda. Hindi sapat na maganda ang damit. Kailangan din itong presentable. Labhan at linisin ang mga damit kung kinakailangan. Patuyuin ng maayos at plantsahin para mas maganda ang itsura. Tiklupin ng maayos o isabit sa hanger. Malaking bagay ang presentation. Isipin mo, pareho ang damit pero ang isa ay gusot at hindi maayos.
habang ang isa ay malinis, planchado at magandang nakadisplay. Mas mataas ang posibilidad na piliin ng customer ang maayos na presentation at maglagay ng tamang presyo. Huwag manghula ng presyo. Unang alamin ang tunay mong cost. Halimbawa, sabihin natin na nakakuha ka ng isang damit na halagang 80 pesos. May dagdag kang 10 pesos para sa washing at preparation at 10 piso para sa packaging o iba pang gastos. Ang estimated cost mo ay 100. Kung ibebenta mo ito ng 180 pesos ang gross margin, bago pa ang ibang overhead, expenses ay 80. Pero hindi ibig sabihin na lahat ng damit ay pare-pareho ang presyo. Ang maganda at branded na item ay maaaring mas mataas ang presyo. Ang ordinaryong item naman ay maaaring mas mura para mabilis maubos. Maaari ka rin gumawa ng 50 peso section, 100 peso section, 150 peso section, premium section. Makakatulong ito para madaling makapili ang customer at maging magaling sa pag-display kung mayroon kang physical ukay store. Huwag basta magtambak ng damit. Ayusin ayon sa kategory. Halimbawa, t-shirt dito, pants dito, dresses dito, jacket dito, premium item dito. Maglagay rin ng salamin kung kaya ng budget. Importante din ang magandang ilaw dahil nakakatulong ito para makita ng maayos ng customer ang kulay at kondisyon ng damit. Pwede ring online selling. Hindi mo kailangang umasa lamang sa physical store. Maaari kang magbenta online gamit ang Facebook, Facebook Marketplace, TikTok at iba pang online platforms na available sa iyo. Kuna ng malinaw na larawan ang bawat magandang item. Ipakita ang harapan, likod, label, size at anumang imperfection. Kung branded, ipakita ang label. Kung authentic at legal mong ibebenta ang item, maging hanay sa kondisyon ng damit. Kung may maliit na stain o damage, sabihin agad. Mas mabuti ang honest selling kaysa makakuha ng maraming reklamo. Gumawa ng live selling, isa sa mga pwedeng paraan para mabilis maipakita ang maraming stock sa live selling. Maghanda ng listahan o item numbers. Halimbawa, item 001, 100 pesos. Item 002, 150 pesos. Item 003, 200 pesos. Kapag may buyer, sabihin agad ang item number para maiwasan ang kalituhan. Maganda rin kung mabilis kang makakasagot sa comments at message. Ang customer ay malamang bumili kapag mabilis at maayos ang transaksyon. Gumawa rin ng promotion. Hindi kailangan palaging ibaba ang presyo. Maaari kang gumawa ng bundles deal. Halimbawa, 3 t-shirts for 250 pesos o kaya ay buy 2, get a special discount sa third item. Maaari ka rin gumawa ng clearance sale para sa mga stocks na matagal na hindi nabebenta. Mas mabuti na kumita ng kaunti at maibalik ang puhunan kaysa manatiling nakatenga ang pera sa lumang stocks. Alamin din kung ano ang mga mabilis ibenta. Mag-record araw-araw. Isulat kung anong klase ng damit ang nabenta. Magkano ang presyo? Magkano ang cost? Ilan ang natira? Anong size ang mabilis mabenta? Anong kulay ang madalas hanapin? Anong style ang popular? Pagkatapos ng ilang linggo, makikita mo kung ano talaga ang gusto ng customers mo. Doon mo ilaan ang mas malaking bahagi ng iyong susunod na puhunan. Huwag paghaluin ang pera ng negosyo at personal na pera. Napakahalaga nito. Kung kumita ka ng 3,000 pesos, huwag isipin na lahat iyon ay pwede mong gastusin. May bahagi para sa pagbabalik ng puhunan. May operating expenses at may tunay na profit. Magkaroon ng hiwalay na lalagyan o account para sa business money. Araw-araw i-record ang sale, expenses, cost of goods, profit. Sa ganitong paraan, malalaman mo kung totoong kumikita ang negosyo. Halimbawa ang computation, mayroon kang 5,000 na ginamit para bumili ng stock. Nakabili ka ng 50 pirasong damit na average cost ay 100 bawat isa.
kung maibenta mo ang 50 peses sa average price na 180, ang total sale ay 9,000. Kung 5,000 ang total cost ng stock, mayroon kang 4,000 gross margin bago ibawas ang iba pang expenses tulad ng transportation, washing, packaging, rent, kuryente at iba pa. Kaya mahalagang tandaan, sales ay hindi pare-pareho ng profit. Ang tunay na profit ay yung natitira pagkatapos ibawas ang lahat ng gastos. Ang mga pagkakamali na dapat iwasan: una, huwag bumili ng napakaraming stocks nang hindi mo alam kung sino ang bibili. Pangalawa, huwag magpresyo ng sobrang baba dahil baka hindi mo mabawi ang gastos. Pangatlo, huwag magpresyo ng sobrang taas kung hindi naman tugma sa quality. Pang-apat, huwag itago ang imperfections ng damit. Panlima, huwag kalimutang mag-record ng sales at expenses. At panghuli, huwag agad kumuha ng malaking pwesto kung hindi pa proven na may sapat na customers. Paano naman palakihin ang ukay-ukay business? Kapag lumaki ang sale, huwag agad ubusin ang profit. I-reinvest ang bahagi nito. Halimbawa, kung dati ay 5,000 lamang ang stocks mo, maaari mong unti-unting dagdagan. Kapag mabilis ang ikot ng puhunan, maaari ka rin magdagdag ng premium item, bags, shoes, accessories kung bagay sa market mo. Maaari ring magkaroon ng online store habang nagpapatakbo ng physical store. Ang goal ay hindi lamang magkaroon ng maraming damit. Ang goal ay magkaroon ng mabilis ng inventory turnover. Ibig sabihin, mabilis maibenta ang stocks at mabilis bumalik ang puhunan. Pinakamahalagang tandaan ang simpleng formula: murang kuha, magandang quality, tamang presyo, magandang presentation, magaling na marketing, mas malaki ang opportunity sa kita. Pero higit sa lahat, kailangan ng tiyaga at tamang management. Dahil kahit maliit ang puhunan, kung maayos mong pinapaikot ang pera, pwedeng lumago ang negosyo. Kaya kung gusto mong magsimula ng ukay-ukay business, huwag isipin na kailangan agad ng malaking kapital. Magsimula sa kaya ng iyong budget. Alamin ang target market, humanap ng maaasahang supplier, piliin ng mabuti ang stocks, linisin at ayusin ang mga damit, magpresyo ng tama, gamitin ang social media para mas maraming makakita ng iyong paninda. At higit sa lahat, i-record ang bawat piso na pumapasok at lumalabas sa negosyo. Dahil sa negosyo, hindi sapat ang maraming bumibili. Dahil sa negosyo, hindi sapat na maraming bumibili. Ang tunay na mahalaga ay alam mo kung magkano ang puhunan, magkano ang gastos, magkano ang sales, at magkano talaga ang iyong kita. Kung tama ang sistema at patuloy mong pinag-aaralan ang gastos ng customers. Ang maliit na ukay-ukay business, kung tama ang sistema at patuloy mong pinag-aaralan ang gusto ng customers. Ang maliit na ukay-ukay business ngayon ay pwedeng maging malaking negosyo sa hinaharap. Tandaan, hindi kailangang malaki agad ang puhunan para magsimula. Ang mahalaga ay marunong kang pumili, marunong kang magbenta, at marunong kang magpaikot ng puhunan. At iyan ang kumpletong gabay sa pagninegosyo ng ukay-ukay business. Maraming salamat sa panonood at sana ay makatulong ang video na ito sa pagsisimula at pagpapalaki ng inyong negosyo.